said, sige, dito na lang. Come up here, and I will show you what must take place after these things. So, mag-concentrate po tayo dito sa word na after these things. And that pertains po sa after these things na to. Ito po yung rapture. And so, dito po sa NIV, nakalagay din po, take place after this. And then, sa mga preceding verses po, makikita po natin doon, meron ng mga crown yung 24 elders. So, alam po natin that after the rapture, meron na pong crowning. So, ibig po sabihin, by this time, nagkaroon na po ng rapture. Doon sinabi niya, after these things, tapos na po yung rapture dyan. At ang nakita na po ni John ay yung pong coronation ng 24 elders and the rest. Kaya kung kayo po, pagdating ng rapture, kasama tayo doon na merong crown. Tandaan po natin, after rapture, doon po yung crowning nating mga mananampalataya. Kayo ba yung niniwala na kukoronahan kayo pagdating ng araw na yun? Amen. So, bago po magkaroon ng second coming, kasi if you're going to read Revelation, ang chapter 4 po, dito po, tapos na yung rapture. Doon sa verse 1, sabi, after these things, tapos na yung rapture. Kasi if you're going to read that, meron ng crowning, sabi nagkaroon ng koronasyon during that time. And doon sa mga preceding chapters po, doon napapasok yung tinatawag na tribulation. From chapter 6, 7, and onwards. At ang second coming po ay sa Revelation chapter 19 pa, na kung saan tayo po, kasama ng ating Panginoong Jesus ay bababa sa lupa. Amen. Excited na ba kayo na pag ang Diyos bumaba sa lupa, kasama tayo? Amen. And that's the excitement na dapat meron tayo. Amen. Kaya hindi nakakatakot ang Revelation, hindi nakakatakot ang end times. At actually sa panahon natin ngayon, kung meron mga excited about the rapture, ito po yung mga naunang namatay sa atin. And are we excited about the rapture? Konti lang? Ayaw niyo pa? Alam niyo ba, na yung mga mananampalataya, after ang Diyos, ang Panginoon Jesus ay mag-ascend into heaven, ang sabi pong gano'n, it is appointed unto man to die once and after that the judgment. Ang ibig po sabihin ng isang mananampalataya, after po na ang Panginoon Jesus ay mag-ascend into heaven, ang isang mananampalataya, yung kanya pong espiritu ay bumabalik o nasa kasama na at kapiling na ng Diyos ngayon. So sila ay parang ghost lang sa ating pong katawan. Ang kanila pong lupang katawan ay nakalibing pa. Ang lupang katawan ni Maria nakalibing pa. Ang katawang lupa ni Paul nakalibing pa. But his spirit is in the presence of God right now. Nakukuha niyo po yung ibig kong sabihin. Kaya kung merong excited sa rapture, sila po yun. Kasi hindi pa naman sila naka-crown na. Wala pa po silang crown ngayon. Yung nakita ni John dito, tapos na po yung rapture. Nakita ni John kasi that time, ipinakita pa lang sa kanya ng Diyos yung mangyayari in the future. Nakukuha niyo yung point? So, bago po tayo dumating sa second coming, tayo po ngayon i-discuss muna natin yung rapture of the church. Katulad nga po na sinabi ko kanina, bago mag-tribulation, there will be a rapture. Although marami pong discussion, mayroong mga pre-trib, may mid-trib, and mayroong pong post-trib. But if you're going to study the book of Revelation, kung babasahin niyo po, yung salitang church, ang ay nabanggit po hanggang Revelation chapter 1, 2, and 3. Pero kung babasahin niyo po ang 4, hanggang sa kahuli-hulihan po, wala na pong nabanggit patungkol wala na pong nasulat na church. During the time of tribulation, wala nang word na church. Kasi nga po, yung church tayo ay dadagitin muna. Amen. Kaya po sa JRM and JR po, ang doctrine po natin, we are a pre-tribulation church. Tayo ay naniniwala na bago po dumating yung tinatawag na tribulation, wala na po tayo. Dahil if you're going to study po lahat ng mangyayari doon sa Revelation, hindi na po, kung iisipin
mahirap na magaganap. Diba? Hindi na po, yung po ang sabi ng Bible, hindi po kakayanin. And I know na hindi naman nahayaan ng Diyos na kung tayo ay tapat na naglilingkod sa Panginoon. Diba? Minsan nga dito, konti problema lang, parang ayaw mo na. Wala ka ng pera, namumroblema ka na. Wala ka ng asawa, namumroblema ka na. May asawa ka lang, may asawa ka na nga, namumroblema ka na. Ako class lang naman yun. May asawa, walang asawa, di ba? Namumroblema sa pera, pare-parehas. No? Sometimes may sakit ka lang, namumroblema ka na. Pero alam niyo po ba, kung pag-aaralan natin mabuti yung revelation, yung lahat ng magaganap, talaga kung titingnan natin, baka hindi po natin kayanin. Amen. So, ngayon po nga hapon na to, we are going to discuss, although ang rapture po ay bahagi pa rin ng second coming, although sa ating pong kaisipan, ang second coming po, ito po yung revelasyon na kung saan ang Panginoong Jesus ay bababa sa lupa kasama po tayo kanyang mga mananampalataya. At ito po ay masasaksihan ng lahat ng tao sa buong mundo sabay-sabay. Ang rapture naman po, ito po ay sikreto. Hindi po siya makikita, ang Panginoong Jesus ay bababa mula sa langit hanggang sa ere lang po. At hindi po ito makikita ng mga taong maiiwanan. Kaya pag naiwan ka, hindi mo makikita. Sabi mo sa katabi mo. Hindi mo siya makikita. Ang makakakita lamang po, of course, ay yung mga mara-rapture. Okay, so we will start sa rapture. Kaya ko po ituturo muna yung rapture before the second coming kasi konektado po siya. No, bago po, kasi po, yung mga raptured saints, yun po yung kasama ng Panginoon na bababa. Kasama po yan. Kaya kinakailangan malaman natin sino ba yung saints na kasama ng Panginoon Jesus na bababa. Tayo po yung magiging saksi. No? Magiging manonood tayo. No? Papanoorin natin yung mga mangyayari. Kasama ng Panginoon Jesus. Di ba exciting po yun? Amen. So, ang sabi po sa 1 Thessalonians, we're now talking about the rapture. Sabi sa 16 and 17, sabi gano'n, for the Lord Himself will come down from heaven. Will come down from heaven. Hindi po siya sa lupa. So, yan ang difference ng rapture at saka ng second coming. Sana po naiintindihan nyo ang aking sinasabi. So, with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. Ito po yung sinabi ko sa inyo kanina. Yung lahat ng mananampalataya na namatay na, sila po yung mauna. After that, tayo po, kung hindi pa po tayo mamamatay, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Amen. Di ba exciting ang rapture? Amen. Di ba? Exciting ang rapture. Hindi po siya nakakatakot. Ang salita mong rapture, of course, tinitle ko po siya, pero wala naman sa binasa natin. No? Ito po ay una pong naisulat noong 385 AD si Saint Jerome. Siya po ay una o isa sa mga father of the early church noong 380. Ano pala siya? Okay, parang hindi na matagal. 385 AD. Tinranslate niya po yung Bible from the Greek of the... Alam po natin na ang New Testament, it was written in Greek. No? It was written in Greek, pero noong 385 AD, ito po ay itinranslate niya sa Latin language of the Roman Empire. Kasi during this time, alam po natin na medyo nape-phase out na po yung Greek word at medyo ang maraming lingwahe po na mas sikat kumbaga ay yung Latin language. Kaya trinanslate niya po yung caught up, yung kanina, yung caught up na word sa Greek, no? Hindi ko na po kinuha kung ano yung Greek kasi baka magkamali pa akong salita. Tapos may marunong mag-Greek dito, pagtawanan niyo po. Yung Greek word ng
caught up, ay tinranslate niya po sa salitang Latin na ang salita po ay, meron po nakita na parang R-A-P-A-R. And then meron naman po nagsasabi na it is rapturo. Sa Latin pong salita yun. Pero kapag in English po natin, yun na po yung word na rapture. Kasi sasabihin sa inyo na marami, wala namang salitang rapture sa Bible. Totoo po yun. Kahit naman yung Bible, wala sa Bible na word. Amen. So, ito po yung may mga translation po. So, yung caught up from Greek to Latin, and from Latin to English, kaya po tayo mayroong salitang rapture. So, sa dictionary, meron po tayong salitang rapture. Now, yung rapture po, ang purpose po noon is to transform the body. Ayan. The rapture, ang purpose po ng rapture is to transform into the body that fits to eternity. Mamaya po dadaanan natin, bakit ba hindi pwede itong katawan na to? Bakit kinakailangan na sa rapture ay magkaroon ng transformation? At yung pong tao na makakot up, yung mga namatay na mananampalataya, nabubuhayin muli, ang kanila pong body ay papalitan doon sa isang katawan na fit for eternity. And that would be exciting. Ano kaya itsura natin pagdating sa time na yun? No? Malamang wala na daw maliit. At least may pagkakataon na ako maging kasama sila ni Ate Karen. No? Wala nang mataba, wala nang pangit, no? Di ba? Wala nang may diferensya. Lahat po tayo ay maganda sa mga pagkakataon na to. Amen. So, yung mga walang buhok daw, narinig ko, magkakaroon ng buhok. Diba? Yun po yung rapture. Sabi ko gano'n, our body will be transformed. Just imagine, yung ating mga katawan na to ay matatransform sa isang katawan na fit to eternity. Diba? Fit to eternity. Diba? Alam ko po, yung mga mukha natin ay nanay lang natin ang nagsasabing maganda tayo. It doesn't matter. Basta importante sa harapan ng Diyos, guwapo at maganda po tayo lahat. Amen. So, exciting ba ang rapture? Sige nga po, palakpakan natin ang akin. So, yung verse na binasa natin kanina, di ba? Magkakaroon ng meeting in the air. Actually, may kanta pa nga nung araw yan, no? Nung mga bago kami nananampalataya. Sabi dun sa lyrics, there's going to be a meeting in the air. And a sweet, yung mga lumang mananampalataya, meron pong kanta para dyan. Na there will be a meeting in the air. Na ito po yun. So, ang sabi kong gano'n ng scripture na ating binasa, no? Kanina, di ba, na magkakaroon po ng yung mga patay, bubuhayin, di ba? Yung mga namatay na sa Panginoon, magkakaroon po yan, bubuhayin po sila. Yung kanilang physical, actually buhay sila. So from yung kanilang spirit na nasa piling ng Diyos, biglang mag-meet po yan. At paano po ba yung procedure? Paano po ba mangyayari? Sabi sa 1 Corinthians, chapter 15, verse 52, ang dami palang nalagay ko. Concentrate lang tayo dito. Sa 52. Sabi ko gano'n, sige na, pasahin na natin. Okay, ito. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. So, gano'n, yun daw kung pangyayari ito ay will be parang kisap mata lamang po magaganap. Napakabilis. Pag po tayo ay na-rapture, biglaan lamang, mabilis na mabilis yun. Malingat ka lang, mawawala na po yung katabi mo. Amen. Naalala ko nung kailan, no? Parang may kausap po ako eh. Bigla ako nawala sa linya, natakot siya kasi baka doon na-rapture na ako. Hindi niya alam na lobat lang.
buhay. O minsan nawawala ng load. So yung po, ganun lang ang kabilis yung sa kausap mo mawawala. Ganun lang po in the twinkling of an eye. Excited na ba kayo? Nabigla na lang kayo mawala. Amen? Di ba exciting? Hindi nakakatakot ang rapture. So, ito po yung glorious time na tayo po ay magkakaroon ng great reunion sa ere. Kung tayo po ay may mga kaibigan, may mga mahal sa buhay na nakakilala sa Panginoon, na naunang pumanaw, di ba? Magkikita-kita po tayo in the air. Ito po yung grand reunion, no? Kung may mga kakilala tayo, doon natin makikita si Paul, doon natin makikita si Peter, doon natin makikita si Stephen, yung mga great man of God, doon po natin makikita. Ano po, kaya exciting siya. No, yung mga naunang mga mahal natin sa buhay na pumanaw, na alam natin na nasa Panginoon, makikita po natin sila doon. There will be a meeting in the air. There will be a glorious reunion. No, nung ating pong mga minamahal na nauna na sa atin. We can see them face to face. Amen. At of course, makikita natin ang mukhaan ng ating Panginoon Jesus. And that is the blessed hope that we are looking to. So alam po natin na kapag nangyari yung mga bagay na yun, magkakaroon na hindi magandang sitwasyon sa buong mundo. Pero balik muna po tayo sa 1 Thessalonians 16. Ang sabi po doon sa binasa natin, for the Lord Himself will come down from heaven with a loud command. So, will come down from heaven, pero nandun lamang po siya sa air. Hindi po siya sa earth bababa. No? Dahil nasa rapture po tayo, we will come from heaven to the clouds, to the air, o kung ano man po yung pwede natin itawag doon. Sabi ganun, meron pong naririnig tayong loud command. Sabi po, ito sa text na binasa natin. No? Hindi po natin alam kung sino ang magsasalita noon. Pero alam po natin na it will be a command from the Commander-in-Chief of the universe. Alam po natin ito ay command na magagaling sa Diyos. At ito po ay atin pong masasaksihan. And of course, mayroon pong voice of the Archangel. So, hindi po natin alam kung anong klaseng boses itong maririnig natin, no? Actually, tayo po makikita at maririnig natin, no? Masasaksihan po natin yan. Marami yung maiiwan, yung mga hindi naniniwala, yung mga walang kaalaman. Marami silang maririnig lang sila mga commotion. Ano ba yun? Siguro isipin nila parang kulog lang or somewhere else na nangyari sa ere, no? So, magkakaroon po ng, sabi po ganun, the voice of the Archangel will cry out. Ano po kaya yung kanilang cry out that time? No? Siguro po, sa mga pagkakataon ngayon, they will cry out with praise. No? Dahil alam nila na isang dakilang bagay yung magaganap sa mga oras na yun. Just imagine, ang Panginoong Jesus will catch up with kumbaga, susunduin tayo sa ere ng ating Panginoon Jesus. And we know and we believe na yung mga anghel, nagbubunyi po yan. And then, sabi po ganun, trump of God shall sound. Sabi po ganun dito, the trumpet call of God. Through the Bible, alam po natin na laging meron pong mahalagang papel ang pagtunog ng trumpeta. No? Nung pong sa Jericho Mars, di ba, on the last trumpet, lagi pong may importanteng gamit yung trumpet. At sa buong mundo, kung meron man pong trumpetang paririnig sa atin, ang lahat po ay maririnig ito. Believers, unbelievers, no? Angels, maririnig po ang pag-blow ng trumpeta ito. Kung gaano man po kalakas, hindi po natin alam. Hintayin na lang po natin na mangyari yung rapture para mapatunayan natin ito yung lakas niya at ito yung tunog niya. Amen? Of course, sa sinabi dito kasi trumpet. So sa kaisipan natin, alam natin yung sound ng trumpet. Pero ano po ba yung klase ng tunog ng trumpet na manggagaling sa langit? Amen? Hindi po ni-specify, sabi ganun, trumpet call of God.
Anong klaseng tunog yung ating hinihintay na yun? Amen? And of course, after po ng tatlong bagay na ito, tayo po lahat ay dadagitin at magkikita-kita po tayo doon sa heaven. Tandaan po natin that rapture is imminent. Ito po ay pwedeng mangyari anytime. Katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi po tayo magbibigay ng exact date. Hindi po tayo magbibigay kung kailan. No? Ang Bible po ay walang sinabi kung kailan. Wala po silang date, wala pong senyales kung kailan ito mangyayari. Pero alam po natin, it will come anytime. So, ang sabi sa Mark 13:33, be on guard, be alert, you do not know when that time will come. The second coming, of course, ang second coming, after the rapture, ay makikita na po na may iwan dito kung kailan magkakaroon ng kaganapan. Pero sa ngayon, we cannot declare when the second coming will be. Hanggat hindi po tayo nara-rapture. Kasi after the rapture, doon po may 7 taon na tribulation. Kaya kung maiiwan tayo, magbilang na lang kayo ng 7 taon. Amen. Pero kung ayaw nyo maiwan, mas okay. No? So, ito po ay pinag-uusapan natin para magkaroon tayo ng idea in case na maiwan ka. No? In case na maiwanan tayo sa rapture, 7 taon lang po, meron pa pong maliligtas nun. Meron pa pong mga tinatawag na tribulation saints. May pagkakataon ka pa. Sabi mo sa katabi mo, kung gusto mo pagpaiwan, may pagkakataon ka pa. Ayaw ko. Paiwan, Ayaw ko. Diba? Kung gusto mo magpaiwan, may pagkakataon. 7 taon lang yung titisin mo. ayaw ko maiwan. Pero yung rapture sa ating panahon ngayon, wala po tayong exact time kung kailan. Tulad po ng sinabi ko at paulit-ulit ko sasabihin, it will come anytime. So, eminent. Ito po yung mangyayari. Ito po ay mangyayari sa atin. Mabilis. It will happen very quick. Napakabilis po na magiging pangyayari. Ang sabi sa 1 Corinthians 15:52, sabing ganun, in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. Pag ikaw kumurap, ilang minuto? Sabi kong gano'n, wala pa eh. Sabi kong, wala naman, more than 1 second. Sabi kong gano'n, pagka twinkling, rapid movement siya. So, ibig sabihin, yung pagbuhay ng mga namatay, no? Yung pag-rapture sa nabuhay, napakabilis lang niya. At sabi kong gano'n, may nag-aral daw po, yung pag-blink daw po ng mata, sa 1 minuto daw po, more or less, tayo daw po ay nag-blink ng 25 times sa 1 minuto. Try yung bilangin namin. Tapos, huwag na yun. Kasi makakasig ka. Sa 1 minuto daw po, tayo ay nag-blink ng 25 times. Diba? Galing, no? Nabilang niyo yun? Bilangan niyo mamaya, ah. Sabi ni Jack, ano daw, per second. So, sa 1 minuto daw po nakakapikit tayo o nakakapikit tayo ng mata. Yung hindi naman na ano, yung blink lang. Kasi sinabi yung blink, yung nakaganon, yung close and open agad, no? Kaya sabi nga nun, kung ikaw daw ay driver, no, kung ikaw ay nagdadrive, ito po illustration, kung ikaw daw po ay nag-drive ng 55 miles per hour, o ito ay 60 to 65 km per hour, sa 10 oras na hour trip, no? Pag ikaw ay nagbiyahe ng 10 oras, sa takbo na 55 miles per hour o 60 to 65 km per hour, ikaw daw ay nagdadrive ng 33 miles na nakapikit yung mata mo. Kasi nga nagbiblink ka ng 25 times in a minute. Hindi ba sabihin 33 miles o ay nakapikit ka? Ibig sabihin ganun po yung computation niya. Okay, so napakabilis po. Pag sinabing in a flash, in the twinkling of an eye, di ba? Ganun po, kabilis tayo mararapture. No? Masarap sana kung nandito tayo, tapos biglang nag-rapture. Bahala na sila dyan sa lahat ng gamit. No? Kung may iwan, bahala na kayo magtago. Yung mga mobile namin, kunin nyo na rin. Lahat na may iwan, mga laptop, kayo lang bahala magtago. Bilhin po yan.
lang po kami, no? Yung mga, it's all yours. Ang gusto natin. No, yun po. In the twinkling of an eye, lahat po tayo mawawala. Pero ako po nananampalataya. And it is my desire na lahat tayo kasama. Amen. Amen. Lahat tayo dapat maging excited sa paghihintay ng rapture na to. Pangatlo po, transforming. Sabi sa 50 and 53, sabi po gano'n, di ba sinabi ko kanina, yung rapture po, tayo po ay natatransform into a body that will fit eternity. At ito po yun. No? Ang isa, yung katulad ng katawan natin, no, itong nabubulong ng katawan natin na to, hindi po ito qualified sa immortality o sa eternity. Kaya po, after po, dun sa twinkling of an eye, bigla po yung magbabago. Mababago po yung ating mga physical na katawan. Although, ating pag-aaralan, di ba, ang Lord ay, nung siya po ay nag-resurrect, siya po ay naka-glorified body. Well, we never know kung ganun nga po talaga din yung itsura natin. Basta ang sinabi lang po, magkakaroon po ng pagbabago mula sa, ang sabi ko ganun, okay, basahin natin. The flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. So ito po yun, yung sinasabi. Yung ating pong physical na to, hindi po ito ang maka-inherit ng kingdom of God. Nor does the imperishable inherit the imperishable. Sabi sa verse 15, but the perishable must clothe itself with the imperishable and the mortal with immortal. Kaya po magkakaroon ng pagbabago. So ano kaya ang itsura ni Kuya Jerry pagdating ng rapture? Ano kaya ang itsura ko pagdating ng rapture? No? So tayo po, katulad na magkakaroon po ng transformation. Of course, magkakaroon din po tayo ng pagkalikilanlan. Pag tayo ay nasa ganun na rapture na yung na-change na yung ating pong mga physical, makikilala niyo pa rin po ang bawat isa. Kaya dapat dito pa lang alamin na natin yung mga pangalan. Para pag nakita-kita tayo sa rapture, nakikita kita sa JR, nakikita kita sa Ramadan, si pangalan mo, wala po tayo din magtanong. Dito pa lang tanongin nyo na. Ano ang pangalan ng natin dito? Okay. Ako po ang pangalan ko, Edith. At least meron akong chance, sabihin sa inyo kung ano yung pangalan ko, no? Dito pa lamang po, tanongin na natin ang bawat isa. No? Tandaan na rin natin yung mukha ng bawat isa. Para pag hindi natin nakita sa rapture, ibig sabihin na iwan. Okay? So, transforming. At ang rapture po, pang-apat, ito po ay para sa mga tao o sa bawat isa na redeemed child of God. Ang rapture po ay hindi sa lahat ng tao, kundi sa mga babae at lalaki na tinubos ng ating Panginoon. So sabi sa Ephesians 1:13-14, and you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Tandaan po natin ang bawat isa po sa atin, we have been brought with a price. Tayo po ay tinubos ng dugo ng ating Panginoon Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Napag-aralan po natin yan ng mga nakaraan na linggo. Yung kanya pong buhay, yung kanya pong incarnation, yung kanya pong sufferings, yung kanya pong death, and yung kanyang resurrection, yung kanya pong buhay na ibinigay niya doon sa krus ng Kalbaryo. Yung dugo na tumaga sa Panginoon, yun po ang ipinatubos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito po yung pinanghugas sa lahat ng kasalanan natin. And of course, tayo po ay redeemed by the blood of the Lamb. At ang bawat isa na na-redeem, tayo po ay of course, lahat tayo ay pinanananahan or the Holy Spirit indwells in us. Ano po? At alam po natin na kung darating po yung pagkakataon na mararapture, lahat po tayo ay makakasama ng ating Panginoon. Simple lang po para makasama. Believe on what the Lord Jesus Christ has done. Repent. Ano man po yung kasalanan, kung kayo po wala pang personal na relasyon sa Panginoon, you are in doubt, this is the time na hingin sa Panginoon, I want to be sure na I will be
I will be one of the raptured saints. No? Ang Diyos po lagi tayong binibigyan ng pagkakataon. Ano ba yung buhay natin? Ano ba yung mga bagay na ginagawa natin? Ano ba yung kasalanan na meron pa tayo? This is the time that we have to ask God to forgive us. Ang Diyos po, laging tapat at banal na nagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Wala pong maliit, walang malaking kasalanan sa Diyos. Ang nais ng Diyos sa atin ay yung totoong paghingi ng kapatawaran. No? Yung totohanan paghingi ng kapatawaran sa ating lahat ng mga kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Mga kasalanan na gawa mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa kanina. Kung tayo man ay nakagawa ng kasalanan kanina. We can ask God, no? Para po, pag dumating anytime ang rapture, the Holy Spirit is with us at kasama po tayo na madadagin pagdating ng mga oras na yun. Let us watch yung konting video. As we bring out a new product with a small season, we are anticipating a 90% shift. yung mga na-snatch out, no? Na-snatch the thinking. Hindi po biro ang mangyayari after the rapture. Ano? Ito po ay worldwide. Alam naman po natin, sa panahon ngayon, ang gospel po ay na-i-preach na halos sa buong mundo. Maraming mananampalataya sa China, sa Pilipinas, diba, sa Japan, ano po, even sa South Korea, o sa South Korea, even sa North Korea, meron po mga mananampalataya dyan. Even po sa mga Muslim na bansa. No? During the 1990s, meron po tinatawag na 1040 windows. Ito po yung bansa ng Middle East, no, mga bansa sa China. Pero sa mga panahon po natin ngayon, meron na po mga mananampalataya in that area. At kung darating po yung time kung saan magkakaroon po ng rapture, lahat po ng area sa buong mundo ay magkakaroon po ng taong mawawala. Ano? It will be worldwide. Kaya kung pag-iisipan po natin, hindi po siya simpleng mawawala na ng isang tao. Magkakaroon po ng kaguluhan. Milyon-milyong tao ang
posible maghahanap ng mga kamag-anak nila, mga kasama sa trabaho, mga kakilala. Kung merong piloto na nagmamane, o siya yung nagdadrive, nagpapalipad ng aeroplano, just imagine kung yun po mararapture ang mangyayari sa aeroplano. Mga sasakyan na yung metro train, wala naman driver yung metro dito, ano? Kasi yung bus. No, yung mga bus na nagbabiyahe na ang mananampalataya yung driver. Yung mga private, mga sasakyan, mga kotse na tumatakbo sa highway. Just imagine kung in a twinkle or in a blink or twinkling of an eye, lahat po ng mga driver nun ay mawawala. Ano po yung mangyayari? Baka dagan-dagan po yung mga sasakyan. Dito lang po sa church ang daming driver. Kung yung mga driver natin dito nasa kalsada, lahat yun, pag tumatakbo yan, babangga na lang yan kung saan. Maraming aksidente. Kung tatlo yung apat na sunod-sunod, mga mananampalataya pala na driver yan, naghintuan, na-rapture, lahat yan, magkakabangga-bangga. Magiging chaos po ang magiging tsura ng ating kapaligiran during that time. Marahil yung mga CNN, mga BBC, no, yung mga ABS-CBN, mga GMA, maraming mga tao nagpuntahan, hinahanap yung kanilang mga kapag-anak, yung mga taong kilala nila, pero hindi nila magagawa. Hindi po simple ang mangyayari after the rapture. Posibleng walang FB, no? Masira yung connection temporary, dahil yung mga in charge ay biglang nawala, no? Yung mga nasa call center, biglang wala nang sasagot ng call kasi na-rapture. Ano? Yung mga nagtatrabaho sa DEWA, wala nang tubig. Sa Dubai, sa Satwa, advertisement yun. Diba? Communication and everything. Posibleng yung mga police, no? Nag-ikot sila, yung mga firemen, lahat ng mga umiikot at hinahanap yung mga, inaayos yung mga aksidenteng naganap. Nag-pile up yung mga sasakyan, nagbagsakan yung mga aeroplano, lahat po yan. Just imagine yung sitwasyon during that time. Yung mga hospital, puntahan ng mga tao, they were checking that, of course, kung may tumatakbong sasakyan, may tumatakbong bus, no, na kung saan ay nagkaroon ng aksidente, may mga hindi kasama sa rapture na nandun sa aksidente, pinakbo sa hospital. Baka po yung hospital kulang sa dami ng aksidente doon sa time. Wala namin doktor. So, yun po yung reality na po pwede natin makita o pwedeng makita na maiiwanan dito after the rapture. Pero pwede po tayong hindi makasama doon. Pwede po natin kunin ng mga qualifications na ito para sa rapture. Of course, ako muna po kanilang susi. Of course, we have to surrender our lives to the Lord Jesus Christ. Confess all our sins, mula pagkabata hanggang kasalanan kanina. Let us ask the Lord to forgive us, to cleanse us from all our iniquities. Let us accept the Lord Jesus to come into our hearts and let the Holy Spirit, no, hayaan natin yung banal na Espiritu ang patuloy na mag-take full control ng ating mga buhay. And we have to live a life na meron ganitong qualification. Una, be in Christ. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, be blessed and holy. Hindi number 2 na yan. Okay, babasahin ko po yung 2 Corinthians. Sabi nga, therefore, if anyone be in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new is here. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the reconciliation. So be in Christ. At kung tayo po ay na kay Kristo, ang lahat po dapat ay nagbabago. Yung lumang pagkatao dapat napapalitan na bago. Be blessed and holy. Sabi sa Hebrews 12 verse 14, sabi nga na, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Sabi nga nun, to live in peace with everyone. Kaya kung may kagalit ka, batiin mo na. Amen. Wala pong tao na may galit sa puso at sa palagay ko ay makakasama sa rapture. Ano man pain yung ating kong na-receive from other people, from situation,
we have to ask God. Now, we have to forgive. We have to live in peace. We have to live na puso na mayroong tunay na kapayapaan. Walang kagalit. Walang kaaway. Sabi nga nung be good. Sa John 5:28 to 29. Ito po ay mga ilang verses lang. If you're going to read the whole Bible, napakarami pong verses doon na kung saan tayo po ay itatransform ng Diyos unti-unti. Do not be amazed at this, for the time is coming when all who are in their graves will hear His voice and come out. Those who have done what is good will rise to live, and those who have done what is evil will rise to be condemned. We have to live a good life. If you are still living in sin, this is the time for us to change and to start a life that is good and pleasing to the Lord. Be worthy. Sabi sa Luke 21:36, be always on the watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen, and that you may be able to stand before the Son of Man. We have to be worthy before God. We have to be pure. 1 John 3:2-3, dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. All who have this hope is in Him purify themselves just as He is pure. We have to live a pure life. Be without spot and wrinkle, Ephesians 5:27, and to present her to Himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Napakahalaga po na mabuhay ng may kabanalan at walang bahid ng karumihan sa harapan ng Panginoon. Live and walk in the Spirit. Galatians 5:19-21. The acts of the flesh are obvious. If we're still living in this, sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, passion, envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. If we are still in this category, mag-isip-isip po tayo. Walk in the light. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all our sins. And of course, be in the church. Na kailangan po natin patuloy na kasama sa kabuuan ng buong iglesia. For we are all baptized by one Spirit so as to form one body. Whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Ephesians 5:27, and to present her to Himself as a radiant church without stain and wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. So ito po yung ilan sa pwede po nating pagbulay-bulayan as qualification. Ito po ay bubulayan natin, and we are going to analyze ano po ba yung ating buhay. Ano po ba yung katatayuan natin sa harapan ng Panginoon. Tandaan po natin, the rapture will come anytime. Sa panahon hindi po natin alam. At dapat po, pag dumating ang pagkakataon na ito, if the Lord Jesus Christ will come down from heaven and will meet us in the air, make sure that we are all ready. Na in the twinkling of an eye, lahat po tayo dito ay kukunin ng Diyos, dadagitin. And we will be the start of a life eternal with Him. Amen. So, ang continuation po ng rapture will be the 7 years tribulation and the second coming. So, kaya po, we will end up in this. The stage will be set for the appearance of the Antichrist and the 7 years tribulation after the rapture. Tayo po lahat ay tumayo. And let us pray.